ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay puno ng pagsubok na pagdaraanan. Pero kung may pananampalataya, kakayanin itong malampasan lahat. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamabigat na pagsubok na ang napagdaanan mo? Dear Papa Dudut, lahat daw ng pangarap natin ay kaya nating abutin basta may sarili tayong tiyaga at pagsusumikap. Yon ang palaging nakatatak noon sa isip ko. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Mo na lamang ang itawag ninyo sa akin. 47 years old na ako sa ngayon at masasabi ko na may maayos na pamumuhay. Pero bago ko maabot ang lahat ng ito ay sobrang dami kong pinagdaan ng hirap. Mga pagsubok na halos nagpasuko na sa akin noon. Namulat naman ako sa isang masaya at simpleng pamumuhay noon sa Batangas, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero sapat naman ang kinikita ni tatay sa pamamasada niya ng tricycle para sa amin ni nanay. Pangarap ko rin talaga noon na makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko kasi na mabigyan ng mas malaking bahay ang mga magulang ko. Magkaroon kami ng mas magaan na buhay at suportado ako ng mga magulang ko sa lahat ng pangarap ko. Kaya lang ay nagbago ang lahat ng yon nang ma-stroke si nanay noong nasa college ako. At hindi nga nagtagal ay pumanaw din siya. Doon na nagbago ang lahat sa buhay ko, Papa Dudut. Grabe, sakit naman ang katawan ko. Sobrang dami kasing tao sa palengke kanina eh. Buti na lang nagbayad kaagad sa akin si Aling Marta sa pagbubuhat ko ng mga order niyang gulay at isda. Gutom tuloy ako. Pagsaing na nga muna kasi pauwi na rin si tatay eh. Ay, talo na naman ako sa sabong. Naubos na naman ang kinita ko sa pamamasada buong araw. Kung bakit ba naman kasi napakahina ngayon ng mga manok ni paring Toto. Nabitin pa ako sa inuman namin pagkatapos katayin yung manok niya. Bisit talaga tong araw na to. Tay, nauwi na po pala kayo, mano po. Oh, may pera ka ba dyan? Oh, Tinatanong ko kung may pera ka ba dyan. wala pa po eh. Pero nakabili naman po ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagsasaing na rin po ako para makakain na rin po tayo. Hindi ako nagugutom. Bigyan mo na lang ako ng pera dahil alam kong meron ka pang naitabi dyan. Tay, nagastos ko na po pambili ng ulam tsaka pambayad ng tubig kanina bago po ako umuwi. Huwag ka na magsinungaling. Sigurado naman ako may tinatago ka pa dyan eh. Ilabas mo na dahil kailangan ko ng pera para makabalik ako sa inuman namin at makapagambag ako doon sa alak. Pero, tay, lasing na ho kayo eh. Huwag na po kayo lumabas kasi baka mamaya mapaaway na naman po kayo kagaya nung nangyari nung isang linggo. Sino may sabi lasing ako? Kung lasing ako, hindi mo na ako nakakausap ngayon dito sa harapan mo. Saka, bakit ka ba nakikialam sa gusto kong gawin? Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Kung nag-aalala ka sa akin, ibigay mo na sa akin yung pera mo nang makaalis na ako. Kailangan ko ng alak ngayon dahil buwisit na buwisit ako sa araw na to. Tay, magpahinga na lang po kayo. Malapit na rin naman po maluto yung sinaing ko eh. Makakapaghapunan na rin po tayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayokong kumain dahil alak ang kailangan na sigmura ko. Nag-aalala na rin po kasi ako. Dahil halos araw-araw na po kayong umiinom ng alak. Bakit? Ano ba pakialam mo? Ang dami-dami mo sinasabi ko, nagbigay ka na lang ng pera sa akin ngayon. Di kanina pa ako nakalabas ng lintik na bahay na to. Huwag na po kasi kayong lumabas kasi gabi na rin po, tay.
Baka kasi magkagulo na naman doon tapos Hindi kayo... ka talaga titigil, ha? Teka, tay! Teka lang! Makikialam ka sa ginagawa ko? Tay, nasasaktan ako, tay! Masasaktan ka talaga kapag hindi mo pa binigay sa akin yung pera kanina. Wala na nga po akong pera kasi ginastos ko na nga po kanina. Wala, ha? Ano? Ha? Patingin ako ng bulsa mo. Ano na? Tay, wala na po talaga akong pera. Alisin mo yung kamay mo sa bulsa mo, visit Dali! ka! Ay, ay ko! Sigurado ko may pera dito sa bulsa mo eh. Ay! Ito, sinasabi ko na nga pa, may tinatago ka pa eh. Napakasinungaling mo talaga kahit kailan. Tay, allowance ko na po sa school yan. Huwag niyo naman kunin. Tumigil ka dyan! Takatamaan ka ulit sa akin. Pero kailangan ko po kasi yung pera na yan. Sabi tay. na tumigil ka dyan eh! Isang salita mo pa, babasagin ko na talaga yung bungo mo! Napakaliit lang naman itong kinuha ko sa'yo kung makaya ka dyan. Para libo-libo ang halaga. Diyan ka na nga! Wisit! Alam nyo, Papa Dudut, mabait naman si tatay noon. Mapagmahal siya kay nanay, pati na sa akin. Sobrang responsable niyang padre di pamilya. Kaya nga wala na akong mahihiling pa sa buhay namin noon kung hindi makapagtapos ako ng pag-aaral ko para makabawi sa kanila. Ginagalingan ko palagi sa eskwelahan at gustong gusto ko kasi na nakikitang proud sila sa akin. Pero mula nang mamatay si nanay noong nasa second year college ako ay nagsimula ng lumabo ang pangarap ko para sa sarili ko. Naging magulo na ang buhay namin at pakiramdam ko noon ay hindi lang si nanay ang nawala kung hindi pati na rin si tatay. Nagsimula na kasi siyang malulong sa bisyo ng alak at sugal. Tapos ay nagagawa niya na rin akong saktan lalo na kapag mainit ang ulo niya o lasing siya. Dumidilim na noon ang direksyon ng buhay ko. Mabuti na lamang at nandyan palagi si Patring para sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Atring, ito na yung binili kong turon tsaka ice gulaman. Ayan, sakto. Nagugutom na rin ako eh. Ay, eto pala, bumili rin ako nung paborito mong kakanin na biko. Ang dami naman itong pagkain natin para sa merienda ngayon, Mon. Madami, ito na nga lang yung kinaya ng budget ko para sa date natin ngayon eh. Pasensya ka na ha. Ha? Eh bakit ka naman humihingi ng pasensya? Mansari kasi natin ngayon pero ito lang yung kaya kong bili na pagkain. Kahit nga fishbowl at kikiam lang ang bilhin mo, okay na sa akin yun eh. E di, sa susunod na mansari natin, mas pag-aandaan ko na para makabili man lang ako kahit soft drinks natin. Ang gusto ko lang naman kapag mansari natin, magkasama tayo. Kagaya ngayon dito sa park. Masaya na ako ron. Basta pangako, Patring. Babawi ako sa'yo. Balang araw, makakabili din ako ng cheeseburger at soft drinks para sa date natin. Samahan mo na rin ang ice cream, Mon, ha? Oo naman, tsaka maraming chocolate. Kainin na nga natin tong binili mo. Nagugutom na talaga ako eh. Oh, yan, inalis ko na sa plastic yung turon ha, hawakan mo na lang. Thank you ah. Ang sarap nitong turon ah. Kasi may kasamang langka yung saging. Binili ko kasi yan dun sa paborito nating tindahan ng turon. 5 yata sila nagtitinda ng turon pero sa kanya lang yung may lamang langka eh. Yung ibang binilhan kasi natin dati, walang langka na kasama yung sa saging. Oo, naaalala ko yan. Tapos ang kapal pa ng turon wrapper nila, no? Kaya nga hindi na tayo bumalik sa kanila. Ay, teka, ito, uminom ka muna nitong gulaman. Sige. Salamat mo na. Oh, eto. Kumagat ka rin dito sa turon na hawak ko. Sige. Ang sarap, no? Oo, kasi bagong luto pa. Diba? Oo. Patring! Tay! Ikaw! Anong ginagawa mo dito sa parke? Akala ko sabi mo kanina, pupunta ka sa bahay ng kaklase mo para gumawa ka ng research paper. Tay, ano po kasi... Sir Alex, ako na po yung magpapaliwanag. Pasensya na po Huwag kang kasi... sumabad dyan dahil hindi kita kinakausap.
At ikaw, Patring, kailan ka ba natutong magsinungaling? Ha? Simula nang maging boyfriend mo tong tambay na to? Hindi po tambay si Mon. Schoolmate ko po siya. Wala akong pakialam kung anong klaseng buhay meron ng lalaking yan dahil sinisira niya ang buhay mo. Tay, hindi po sinisira ni Mon ang buhay ko. Hindi! Pero nagagawa mo ako sagutin ng ganyan? Tara, umuwi na tayo. Malilintikan ka talaga sa akin. Halika! Aray, Tay! Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga kapag nag-inarte ka pa dyan. Halika na! Sir, hindi nyo naman po kailangan kalat ka rin si Patring. Sasama naman po siya pauwi sa inyo eh. Napakapakialamero mo talagang lalaki ka. Eto nang matuto kang lumugar sa buhay namin. Man! Subukan mo pa siyang lapitan. Mas lalong tatamaan sa akin yung lalaki na yan. Halika na! Umuwi na tayo, Patring! Pero Tay! Halika na, sabi! Halika na! Aray! Papadudot na kilala ko si Patring dahil sa common friend namin sa college. Magka-schoolmate kami pero magkaiba ng kurso. Pakiramdam ko nga ay para akong na-love at first sight sa kanya. Nangunang beses ko siyang nakita sa mga gilid ng basketball court, para siyang nagliliwanag sa paningin ko. At may kakaibang kaba o kilig akong naramdaman nang ngumiti siya sa akin. Mabuti na lamang talaga at pinsan pala siya ng ka-team ko sa basketball. Kaya nagkaroon ng paraan para magkakilala kaming dalawa. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na maging close kami, Papa Dudut. Hanggang sa niligawan ko na nga siya at sinagot naman niya ako. At mula nang maging girlfriend ko siya, kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang lahat sa akin noon. Nagkaroon ako ng bagong plano sa buhay. Mga plano na lahat siya ay kasama kahit ayaw pa sa akin ng tatay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahigpit talaga ang mga magulang ni Patring, lalo na ang tatay niya. Ang totoo ay gusto ko talagang formal na manligaw kay Patring noong umpisa, para ipakita sa mga magulang niya na seryoso ako sa kanya. Kaya lang si Patring na ang hindi pumayag. Kilala daw niya kasi ang tatay niya. Alam niyang hindi ito papayag at mas lalo kaming hahadlangan ito. Kaya naman naging patago ang relasyon namin noon. Pero sa tuwing makikita ko ang tatay niya ay hindi pwedeng hindi niya ako sisigawan, tatakutin o sasaktan. Ganon pa man, kahit kailan ay hindi ako natakot. Kasi may mas takot akong mawala si Patring sa buhay ko. Hanggang isang araw sinabi ni Patring na dadalhin daw siya ng mga magulang niya sa Davao at hindi na sila babalik pa ng Batangas. Gusto talaga siyang ilayon ng tatay niya mula sa akin. Kaya naman gumawa kami ng desisyon na hindi namin pinag-isipang mabuti. Dahil pareho kaming nasa tamang edad na noon, nagtanad kami at tumira sa Laguna, Papa Dudut. Yan. Diyan banda, Patring. Yan. Dito sa may bandang taas ng kanang balikat mo? Oo. Yan, dyan nga medyo masakit eh. Sige, ito yung imamasahe ko naman. Medyo didiinan ko kasi may nakakapa akong lamig dito eh. Yan. Sige lang para baka mabawasan yung sakit. Sige, eto, didiinan ko. Yan, konti pa, sige, diinan mo pa. Uulitin ko ulit mas madiin. Yun! Sarap. Ayos, medyo na-relax yung pakiramdam nitong kanang braso ko. Grabe kasi kanina, sobrang sakit. Ilang araw mo na nga rin nararamdaman yan eh. Akala ko kaya kong tiisin yung sakit eh. Buti na lang nabawasan pagkatapos mo hilutin. Ang bigat kasi ng ginagawa mo sa construction, kaya sasakit talaga buong katawan mo. Sa umpisa lang naman to kasi ilang buwan pa lang naman ako dun sa construction. Makakasanayan ko rin to.
Mon, payagan mo na kaya akong magtrabaho para hindi mo sinasalo lahat ng bayarin dito sa bahay. Ano naman magiging trabaho mo? Hindi mo nadala lahat ng school credentials mo. Pwede naman akong tumanggap ng labada o kaya maging bantay sa grocery. Patring, nung unang beses na sinubukan mo magtrabaho sa may ihawan, ilang beses kang inatake ng hika. Mausok naman kasi sa ihawan kaya na-trigger yung hika ko. Ang sabihin mo, mabilis ka talaga mapagod dahil sa hika mo. Kaya hindi ka pwede sa mabibigat na trabaho. Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Ba't ka naman nahihiya? Ideya ko kasi na magtanan tayong dalawa. Tapos ikaw ang mas nahihirapan sa atin ngayon. Ideya mo to. Pero ginusto ko rin to mangyari dahil ayokong malayo sa'yo at ayokong mawala ka sa akin. Ako din naman eh. Ayoko rin namang mangyari yun eh. Kaya sinabi ko kagad sa'yo yung tungkol sa gustong gawin ni tatay. Na dalhin ako sa Davao. Mon, nakakaramdam ka ba ng pagsisisi ngayon kasi nahihirapan ka dahil sa responsibilidad mo sa akin? Kahit kailan hindi ako nagsisi na pinili ko ang buhay na to nakasama ka. Ikaw ba? Nagsisisi ka na ba na sumama ka sa akin? Ako nga ang nagsabi na itanan mo ko, di ba? Kaya bakit ako magsisisi? Kasi iniwan mo yung mas magaan na buhay mo kasama yung mga magulang mo. Nandito ka na sa akin ngayon at nagtitiis sa matigas na papag at tinapa na ulam araw-araw. Sabi ko naman sa'yo noon pa na hindi mahalaga sa akin yung mga bagay o masasarap na pagkain. Mas mahalaga sa akin nakasama ko ang taong mahal ko. Nakasama kita, Mon. Sarap naman pakinggan nun. Basta kahit anong mangyari, sisiguruhin ko na balang araw matutupad ko yung pangako ko sa'yo. Bibigyan kita ng mas maganda at magaan na buhay. Papa Dudut, aminado akong hindi madali ang ginawa namin ni Patring. Kahit kailan ay hindi madali ang humiwalay sa magulang at bumuo ng pamilya. Pero ayoko talagang mawala sa akin noon si Patring. Hindi ko kakayanin na malayo siya sa akin, Papa Dudut. Kaya nga kahit may pag-aalinlangan ako, pumayag ako nang sabihin niyang itanan ko na siya. Kasi sigurado daw siya na kapag dinala na siya sa Davao ng tatay niya, ay hindi na kami magkikita pang muli, Papa Dudut. Dahil wala akong alam na ibang trabaho noon kung hindi ang umextra sa palengke bilang kargador, pumasok akong construction worker, Papa Dudut. Isa yata yon sa mga pinakamahirap na parte ng buhay ko. Ayoko rin kasing pagtrabahuhin si Patring. Kaya naman inako ko ang lahat ng responsibilidad para sa aming dalawa. Hanggang isang araw ay napadaan ako sa maliit na mall at naisipan kong bumili ng isang sweepstakes ticket. Hindi ko alam kung bakit ginawa ko yon. Dahil hindi naman ako mahilig sa pagtaya-taya sa kung saan-saang palaro. Pero yun ang bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Dahil yon ang ticket na nagpabago sa buhay namin dahil nanalo ako ng malaking halaga, Papa Dudut. Hindi naman milyones, hindi rin naman daang-daang libo, pero higit sa sapat na pera para maayos namin ang aming mga buhay. Grabe, ang lambot talaga nitong sopa na nabili natin. Buti na lang ito yung kinuha natin, di yung mas maliit. Eto na yung merienda natin, Mon. Ilalagay ko na dito sa lamesa, ha? Yun o, ang sarap naman ng merienda natin ngayon. Sakto yung pagpunta ko ng bakery kanina, kaya nakabili ako nitong bagong gawa nilang Spanish bread tsaka ensaymada. Tapos may pa soft drinks pa. Ang init kasi ng panahon ngayon, kaya naisip ko na soft drinks na lang ang kapartner ng mga tinapay na binili ko. Sakto talaga to kasi soft drinks din talaga yung gusto ko inumin.
Ang lambot pala nitong sofa na binili natin, no? O di ba nga, kaya nga natuwa ako nung nakaupo ako dito kanina. Sobrang komportable. Tsaka ang sarap maupo tsaka mahiga. Salamat. Pumayag kang bili natin to ha. Bakit ka nagpapasalamat? Plano naman talaga nating bumili ng sofa, di ba? Hindi kasi may iba naman kasi doon na mas mura tsaka mas maliit. Pero pumayag ka na ito yung bili natin. Nakita ko kasi sa mukha mo na nagustuhan mo talaga to eh. Kaya ito rin ang pinili ko. Bagay naman dito sa sala natin eh. Bagay na bagay lalo na kapag katabi kitang nakaupo dito. Alam mo, kumain ka na nga. At baka mawala pa ang lamig ng soft drink sa binili ko. O ito, kukuha na akong tinapay ha. Ang sarap naman ito Spanish bread na binili mo. Ayos ah. Ang hoy ah. Hindi, seryoso, masarap, ang sarap. Ang lambot ng tinapay tsaka malasa yung palaman. Gutom ka lang, kaya mo nasasabi yan. Sakto talaga dito sa malamig na soft drinks na binili mo. Ayos, ang sarap. Dahan-dahan ah. Baka mabigla ka sa mga kinakain mo. Na-enjoy ko lang talaga yung mga ganitong merienda. Kasi dati turon at ice gulaman lang yung meron tayo. Ngayon, may kasama ng soft drinks. Minsan nga, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Hindi ka makapaniwala na kaya na nating bumili ng soft drinks para sa merienda? Oo, at kasama yan. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap natin. Na nararamdaman na nating nagsisimula ng gumaan yung buhay natin. Tsaka sobrang saya ko kasi ikaw yung kasama ko sa tagumpay na to. Ako din, Mon. Masaya ako na ikaw ang kasama ko. At kahit kailan, hindi ako nagsisising ikaw ang pinili ko. Patring, naisip ko lang, siguro kapag naging mas maayos na yung mga plano natin, pwede na tayong umuwi ng Batangas. Tapos kausapin yung mga magulang natin. Oo, sige. Gawin natin yan. Alam ko naman na kailangan ko ring mag-sorry sa mga magulang ko eh. Lalo na sa tatay ko. At sasamahan kita na gawin yun para makita nila na kahit kailan hindi kita pinabayaan. Papadudot halos maiyak ako sa tuwa nang makita ko kung magkano ang napanalunan ko noon. Pati nga si Patring ay halos maiyak din sa tuwa dahil sa binalita ko sa kanya. May mga utang kasi kaming kailangang bayaran at pareho na kaming namumroblema noon sa pera. Pero pagkatapos naming makuha ang pera ay sinigurado naming magagamit namin yon ng tama. Binayaran namin ang utang namin, kumuha ko ng jeep na pamasada ko at kasunod noon ay ang pagbili ng mga gamit para sa inuupahan naming bahay. Ramdam ko ang paggaan ng buhay namin talaga. At sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Dahil sa wakas ay pinakinggan na rin niya ang mga dasal ko na maibigay ko na ang mas maayos na buhay para sa babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pamamasad ako ng jeep, nagsimula rin kami ng maliit na negosyo ni Patring. Kumuha kami ng maliit na stall kung saan ay nagtitinda si Patring ng siomai, fishball, kwek-kwek at iba pang mga pangmeryenda. Lumago nga ang negosyo namin na yon at nadagdagan ng iba pang stall kung saan ay kumuha na kami ng ibang tao para magbantay. Hindi nagtagal ay mas lalong gumaan ang buhay namin ni Patring. Nagdesisyon kami na umuwi saglit sa Batangas para kausapin ang mga magulang namin. At sa awa naman ng Diyos ay nagawa naming makipag-ayos sa kanila. Doon na rin kami nag-decide na magpakasal sa Huwes. At yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Wala na talaga akong mahihiling pa kasi parang binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ko sa buhay. Maayos na trabaho, negosyo, kasama ang babaeng pinapangarap at pinakamamahal ko.
Salamat dito sa kape ha. Sabayan mo na nitong pandesal na mainit-init pa. Binili ko sa labas kanina. Sige. Parang ang aga mo yata nagising. Oo pero hindi muna ako pupunta sa siomai stall natin na malapit sa palengke. Tinawagan ko na yung staff natin na sila na munang bahala ron. May lakad ka ba mamaya? Wala naman. Gusto ko lang magpahinga. Oh, bakit? Masama ba yung pakiramdam mo? May lagnat ka ba? Ano? Medyo masakit na naman kasi ang puson ko, Mon. Parang dumadalas yata yung pananakit ng puson mo ah. Ano, unang araw ba ng dalaw mo ngayon? Ayun na nga Hanggang ngayon, hindi pa ako dinaratnan. 4 na buwan na rin halos. Baka naman buntis ka na. Ano, magiging tatay na ba ako? Alam mo, yan din ang akala ko nung una, Mon Sorry pero hindi Kasi nakailang gamit na ako ng pregnancy test kit. At pare-parehong negative ang lumalabas na resulta. Alam mo, mabuti pa hindi na lang din ako papasada ngayon. Oh, bakit naman? Sasamahan na lang kita magpa-check up sa doktor. Papadalas na kasi yung pananakit ng puson mo kaya tingin ko kailangan mo na ipa-check up yan. Oh, sige. Lamig ng kamay mo ah. Tagal kasing bumalik ng doktor Chine-check na siguro mabuti yung result ng test na ginawa sa'yo. Anong oras na pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Relax ka lang. Sigurado naman ako, magiging maayos lang lahat. Sana nga. Iba kasi yung kaba na nararamdaman ko ngayon. Ay, pasensya na kung medyo natagalan ako ha. May kinausap pa kasi akong staff ng ospital kanina. Ayos lang po, doktora. Hindi naman po kami masyadong nainip ng asawa ko, di ba? Opo. Ayos lang po. Mrs., ang sabi mo, hindi regular ang buwan ng dalaw mo, tama? Opo, doktora. Mas lumala lang po nitong nakaraang taon. Dati rin po, hindi naman ganun sumasakit yung puso niya pero parang napapadalas po ngayon Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at sasabihin ko na sa inyong resulta ng mga test na ginawa sa inyo. Mrs., may ovarian cancer po kayo. Stage 3. Ovarian cancer? Stage 3? Oho. Kaya mas nararamdaman mo na ngayon ang pananakit ng puson mo. Kumalat na kasi ang cancer cell sa paligid ng pelvic area at sa lining ng tiyan mo. Yung mga maliliit na bukol na to yung cause ng pain na nararamdaman ninyo. Dok, mamamatay na po ba ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mrs., marami na tayong paraan ngayon para subukang labanan ng sakit nyo. Pero may cancer ako. Stage 3. Mon, may cancer ako. May cancer ako. Gagawin natin lahat ng paraan na sasabihin ni doktora. Gagawin natin lahat para gumaling ka. Gagaling ka, Patring. Gagaling ka. Papa Dudut, alam kong mali pero hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong noon. Bakit? Bakit kami pa ang kailangan na makatanggap ng ganon kabigat na mga pagsubok? Bakit sa dinami-rami ng masamang tao sa mundo ay si Patring pa ang kailangan na magkaroon ng ganong klase ng sakit? Kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi kung mapatanong ako sa kung ano nga ba ang plano ng Diyos para sa akin. Kasi wala naman akong ginawang masama noon sa buhay ko. Kahit kailan, Papa Dudut, ay hindi ako nanakit ng ibang tao. Ang gusto ko lamang ay maging masaya kasama si Patring, kaya lang bakit parang babawiin kaagad ng Diyos ang kasiyahan na ibinibigay niya sa akin. Pakiramdam ko noon kahit gaano pa kagaan ang buhay na meron ako ay biglang nawalan ng saysay dahil sa pagkakaroon ng sakit ni Patring, Papa Dudut.
Galing pala dito sa bahay yung tatay mo kanina. Talaga? Oo, pero saglit lang siya tapos umalis din kaagad. Nagdala lang siya ng mga prutas at gulay. Bagong ani daw mula sa Batangas kaya siya na mismo yung nagdala. Tulog ka pa nung dumating siya eh. Ayaw kanyang gisingin. Sayang naman. Hindi ko man lang nakita si tatay. Dadalaw-dalaw daw ulit siya kasama yung nanay mo sa susunod na araw. Sabi ko nga, dito na rin muna sila matulog para makasama mo pa sila ng matagal. Ang tagal ko na rin sinabihan kay tatay eh. Pero hindi niya talaga maiwan ng matagal ang mga alaga niyang manok. Parang anak na rin kasi yung turing niya doon sa mga manok. Sinabi mo pa. Patring, ayaw mo ba talaga magpa-confine sa ospital? Bakit? Ha? Napapagod ka na bang samahan akong magpa-therapy at umuwi dito sa bahay pagkatapos? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako mapapagod na samahan ka. Ikaw lang ang iniisip ko. Hindi naman ako nahihirapan masyado kasi mas nawawala yung pagod na nararamdaman ko kapag nandito na ako sa bahay natin. Minsan din kasi pakiramdam ko mas nanghihina ako kapag nagtatagal ako sa loob ng ospital. Sige, ikaw bahala. Kung saan mo mas gusto, doon tayo. Ikaw naman masusunod eh. Talaga? Kahit anong hilingin ko, ibibigay mo? Oo, kahit ano pang sabihin mo, susundin ko. Kasi ikaw ang boss ko eh. Kahit na sabihin kong ayoko nang ituloy itong chemotherapy ko. O, teka lang. Ano ba naman yung sinasabi mo? Sorry pakiramdam ko kasi sasayang na lang tayo ng pera para sa sakit ko. Hindi. Kahit kailan hindi ko niisip na nagsasayang lang tayo ng pera. Kasi gusto ko syempre gumaling ka. Pero paano kung hindi na nga ako gumaling? Paano kung hindi mawala ang sakit ko at kung mamatay lang din ako? Mon, ayoko nagsayangin pa ang pera mo. Kaya mas mabuti pang itigil na lang natin to. Pera natin yun, Patring. Hindi ko lang pera to. Tsaka hindi mo lang laban to. Laban nating dalawa to. Diba nangako tayo sa isa't isa? Walang susuko, walang mag-iiwanan. Paano kung hanggang dito na lang talaga ako? Mon, napapagod na kasi akong lumaban eh. Napapagod na akong umasa. At natatakot ako na baka mawalan lang ng saysay ang lahat. Ano ka ba? Hindi mawawalan ng saysay yung lahat. Kasi naniniwala naman ako na malalampasan naman natin to eh. Alam mo kung kailangan ko ubusin lahat ng pera at negosyo natin, okay lang. Gagawin ko yun. Basta lumaban ka. Lumaban ka para sa atin. Lumaban ka para sa ating dalawa. Sorry. Sorry kung pinanghihinaan ako ng loob. Di bali, nandito lang ako. Nandito lang ako para bigyan ka ng lakas sa lahat ng oras. Hindi kita iiwan. Ha? Sabay tayong lalaban at malalampasan natin to. Papadudot ramdam kong pinanghihinaan ng loob si Patring mula nang malaman naming may cancer siya. Sino ba naman ang lalakas ang loob kapag halos bigyan ka na ng taning ng doktor, hindi ba? Kahit nga ako ay gusto ko nang umiyak noon pero pinigilan ko lamang ang sarili ko. Dahil gusto kong ipakita kay Patring na pwede niya akong kuhanan ng lakas ng loob. May mga naipon din kami noon na ginagamit namin para sa mga gamutan at pagtitherapy niya. Handa na rin ako na maubos lahat ng pera namin gumaling lamang si Patring. Sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko ng mga panahong yon.
Walang araw na hindi ako umiiyak sa Diyos. At Papa Dudut, tunay nga na makapangyarihan ang panalangin at pananalig sa itaas. Mahigit 1 taon din ang gamutan ni Patring hanggang sa wakas ay naging cancer-free na ang asawa ko. Isang himala na araw-araw kong pinagpapasalamat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy ang masayang pagsasama namin ni Patring. At patuloy pa rin po ako, Papa Dudut, na nagpapasalamat sa Poong May Kapal. Pasasalamat sa bagong pagkakataon sa aming mag-asawa. At naisip ko na siguro'y isa rin sa mga dahilan ng paggaling niya ay para magbigay ng inspirasyon ang buhay namin sa mga taong dumadaan sa malaking pagsubok. Gaano man kabigat ang unos ng problemang dumarating sa atin ay palaging may maliwanag na bukas na naghihintay para sa atin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin ang aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mon. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.